confirm guys, no? Laki ng rake niya. Ayan. Another crosswind ng sportivo. Sportivo to guys. Oh, sportivo. Ayan. So, walang lamig. Okay. Okay, so walang preo, no? Empty yung system. Okay, general check up tayo. Okay, kadalasan nito ay front na evaporator, no? Pull out natin pati sa likod para ma-cleaning. Tapos dito yung condenser niya, marami na pong corrosion dahil standby to. Ayan. So magpalit din tayo ng condenser. Pero check muna natin kung may leak para makita ninyo, no? So yung condenser dito, wala pa siyang leak pero marami siyang corrosion. Baka hindi magtagal kasi ito yung kadalasan na problema ng crosswind or sportivo. Evaporator sa front, then condenser. Ayan. So include na natin guys. Na-explain na natin sa customer. Okay naman, no? So hindi naman tayo basta-basta recommend or nagpapalit pag hindi okay. So huwag natin ipilit, no? Okay. Okay, dito pa lang guys, no? May sign na tayo dito ng oil. Dito na portion, no? Okay, so lagyan na natin ng pang-leak test para malagyan natin siya ng pressure para ma-leak test natin. Okay, ito na, may pressure na. Okay. Yun, no? Confirm guys, no? Laki ng rake niya. Ayan. Okay, so good na po ito kasi original pa. Ayun, no? Original pa, no? Ayan. Good na, ilang years na naman to guys, so di talaga expected yung aluminum. So palitan tayo natin siya ng bago. Then yung condenser rin palitan na lang natin para balik alindog na yung unit, no? Okay, ito na yung bago na ipalit natin. Ayan. Order natin sa online Starking Brand, no? Yung ating supplier. Baka naman. Okay, so yung expansion valve, no, kunin natin. Tapos ilipat natin dito sa bago. Ayan. Okay. Yung evaporator guys, no, yan napaikabit ko na. Yung kulang na lang ay yung itong condenser natin. Okay, ito yung loma guys, no? Baka sabihin nyo na boy palit tayo. Ayan, ito po yung condition nya. Ayan. At kung mapansin nyo po sa loob, marami siyang corrosion, no? Yung dito rin marami na, oh. Ayan. Tayo guys, ito parang acid ng battery. Yan, so yung condenser ng crosswind at saka sportivo, no, may mga vlog tayo una, kadalasan nagkaroon ng leak dito na portion, no. So nakadepende sa kanila kung saan yung mauna, dito ba or dito. So ito yung kadalasan nagkaroon ng leak dito guys, na side. Ayan. Tapos nagpalit tayo ng evaporator. Tapos di natin to i-include sa pagpalit, no. So baka next week or isang buwan back job tayo. Babalik dito yung customer kasi condenser naman nang nagka problema, nagkaroon ng leak, no. Diba? So ganyan lang guys. Example, pag hindi mag-ano si customer, at least alam niya, no, para walang basulay. Okay, ito yung ipalit natin na condenser. Yan, bago. Okay, so palit nito kasi yung bago niya, no, meron siya nito. So depende sa inyo kung ano, pero sa akin binabalik ko po yung original. Yan, ito na tubo. So yung nakakabit diyan na sa bago, i-pull out ko na or spare. Tapos pag magpalit kayo, ilipat niyo po yung foam. May foam ito guys. Ayan, itong foam, yan. Kunin niyo po kabilaan yan din sa ilalim din.
Tapos ipapilit doon sa may bago. Okay, start up tayo guys. Yan, so nalipat na natin dito yung pum. Then yung original na fitting. So dito sa guys, no. Ayan. Ayan yung mga bushing niya na rubber. Balik lang natin, no. Ayan. Okay, yan guys. After natin na install ang condenser. Ayan siya. Ayan, so pinabalik ko na yung cover kasi hindi naman tayo mag-cleaning kasi bago yan, no. Tapos yung radiator, nalinisan na natin yan ng marami siyang mga dahon-dahon. So next natin is maglagay tayo ng freon, then tapos na po ito yung unit. Okay, sana may na-share tayo. Okay, yan na. Tinanggal ko na po yung gauge. Yan, lamig na. Okay, ganda ng lamig. Ayan. Okay, so okay itong settings dito. Okay, okay na po ito guys. Yun lang ating may share dito. Okay, sana may naitulong tayo kahit kunti lang, no. At hanggang dito na lang for today's video. Thank you for watching.